Mahal na kaibigan at kapatid, sa umagang ito ay patuloy po tayong magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Diyos na siyang nagdadala sa atin ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang salita at sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa pinakamahalagang kailangan ng tao. Yon ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan na ibinibigay niya sa mga taong ninanais niyang iligtas. Sa umagang ito, patuloy nating ninanais na maunawaan ang isa sa mapakahalagang kailangan ng tao o pinakamahalagang kailangan ng tao at ang kaligtasan. Kung kaya't sa umagang ito, nais ko na bigyan ng paksa o topic ang ating devotion na The Sovereignty of God in Salvation. Sa Tagalog, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Ulitin ko, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Ang Apostol Pablo, matapos niyang ipahayag sa Aklat ng Roma ang tinatawag na kalooban ng Diyos sa kanyang pagliligtas, binigyan niya ng pagtatapos ang kanyang pagtalakay sa Roma chapter 1 hanggang chapter 11 patungkol sa pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas at sa Panginoong Diyos lamang ibabalik ang lahat ng kapurihan. Mababasa natin sa Romans chapter 11 verse 36, sabi roon, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailan paman. Pinapakita rito na ang kaligtasan ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang Roma chapter 1 hanggang chapter 11 ay tumalakay sa tinatawag na pagiging makasalanan ng tao o totally depraved. Pinapakita rito kung paano tayo naligtas tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pinakita rito na sa pamamagitan ni Kristo tayo ay napawalan sala ng Ama sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nagbago o nag-regenerate ng ating mga puso, ng ating buhay upang sumampalataya tayo kay Kristo sa kanyang natapos na ginawa. Pinakita rito na ang isang totoong Kristiyano ay may katiyakan ng kaligtasan sapagkat kumpleto itong binayaran ni Jesus Christ ang sala ng tao mula sa nakaraang kasalanan niya, sa hinaharap na kasalanan niya, at pinakita sa bandang dulo ng kabanatang 8, yung banal na Espiritu ay nasa buhay ng mga mananampalataya at ipinakita roon kung paano pinlano ng Diyos ang kaligtasan. At doon ay pinakita ang kanyang tinatawag na unconditional na paghirang sa taong makasalanan. Kung kaya't pinakita niya ngayon dito sa Roma chapter 11 verse 33 na ang kaligtasan ay gawa lahat ng ating Panginoong Diyos at sa kaligtasang iyon ay nararapat lamang na ibalik ang lahat ng papuri sa Diyos. Kaya sinabi rito sa Romans 11:36, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailan paman. Now, matatanong natin ngayon sa ating sarili, kanino ba nanggagaling ang kaligtasan ng isang taong makasalanan? Alam niyo, sa Lumang Tipan, sinagot na po yan ng aklat ni Jonas. Doon sa Jonas chapter 2 verse 9, and I quote, ang sabi doon, salvation
is of the Lord. Sinasabi roon na ang pagliligtas ay nanggagaling sa Diyos. Kaya pwede natin tanungin ngayon, why sinner does not save in spite they hear the gospel? Totoo naman yun di ba? Na bakit nga ba hindi naliligtas yung mga taong makasalanan sa kabila na narinig na nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos? Ito pa yung isang question dito What is the cause of this unbelief? Ano ba yung pinagmumulan ng hindi nila pinaniniwalaan? Pwede bang sabihin natin, is it because they are depraved? Dahil ba sila ay ganap na makasalanan? Alam niyo po, kung titingnan natin, pwede din natin sagutin, hindi dahil na sila ay ganap na makasalanan. Sapagkat sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, si Apostol Pablo sinabi niya, ako ang pinakamasama at pinakamakasalanan tao. Apostle Paul was claimed that he was a chief sinner, di ba? Pero sinave siya ng ating Panginoong Diyos. Pwede rin natin tanungin at isagot, is it because some are strong heart? Kasi sinasabi natin, siguro matigas yung puso ng taong ito, kaya hindi siya naligtas. Pero alam niyo po ba sa Book of Ezekiel, chapter 11, verse 19, ang Diyos ay makapangyarihan. God gave new heart. Kayang magbigay ng bagong puso ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, hindi dahil stony heart sila, hindi sila maliligtas. Hindi dahil totally depraved sila, hindi sila maliligtas. Because there are some instances, like Apostle Paul, he is a chief sinner. Even Prophet Ezekiel, sinasabi niya, ang Diyos kayang magbigay ng bagong puso. O pwede rin ba natin sabihin, is it because they are refused to believe? Kaya naman sila hindi naligtas dahil tinanggihan nila ang gospel at ayaw nilang maniwala. Yan yung pwedeng mga possible na maging sagot natin kung bakit ang isang tao ay hindi naliligtas. Pero gusto kong ipakita sa ating lahat dito kung paano sinabi ni Propeta Jonas na salvation is of the Lord. Meaning, ang Diyos ang pinagmumulan ng kaligtasan, at kapag ang Diyos ang siyang nagbigay ng kaligtasan sa isang tao, nilalagyan niya ang puso ng taong ito na si Jesus ay maging tagapagligtas. So my definite answer is, because from the divine reason, God predestined those who will save. So, ang dahilan bakit may mga tao na hindi sumasampalataya, bakit may mga tao na hindi tumanggap kay Kristo, bakit may mga tao na nireject yung gospel, hindi dahil depraved sila, hindi dahil strong heart sila, hindi dahil nirefuse nila na maniwala sa Panginoong Diyos. The reason is because from the divine reason, God predestined those who will save. Alam natin na sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos na mayroong itinalaga ang Diyos para sa kaligtasan. The word predestination means this is the word before, and destin, tinalaga. So, dahil ang Diyos ay may itinalaga na bago pa, may itinalaga na ang Diyos. Because the word pre is the prefix word before, and destin, meaning itinalaga. Hindi tayo magtataka kung si Apostle Paul din ay sinabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 4, and I read and quote, at sa ating niyang paikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. And I want to give emphasis the word bago pa nilikha ang sanlibutan. In English, before the world began, or before the creation of the world. So ito ay nagpapakita ng pagtatalaga ng Panginoong Diyos. Yung lahat ng tao na nakikipag-isa kay Kristo ay itinalaga na ng Diyos sa kaligtasan na tinatawag ng Ephesians chapter 1 verse 4 na paghirang.
Alam nyo, sabi ng Gawa chapter 13, verse 48, para makita natin. Ang sabi doon, and I quote, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Ang tanong, sino yung sasampalataya? Sino daw ang sumampalataya sa Gawa chapter 13, verse 48? Sino ang sumampalataya? At sabi doon, at sumampalataya. Sino ang sumampalataya? Ang karugtong, ang mga hinirang, So yung mga sumampalataya ay ang mga hinirang. At bakit sila hinirang? Bakit sila pinagkalooban ng pananampalataya? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Gawa 13:48, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Now, malinaw po ang pagtatalaga o predestination ng Panginoong Diyos sa Gawa chapter 8, verse 29 to 30. This is the summary of Apostle Paul when it comes to the plan of salvation or the plan and the execution of salvation. Sabi ng Romans chapter 8, verse 29, hear me, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayoy naging panganay natin siya. Verse 30, at ang mga itinalaga niya nung una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanyang pinawalang sala at ang Kanyang pinawalang sala ay Kanyang binigyan ng karangalan. Alam natin, this is the chain of salvation from predestination to glorification. Sinasabi ni Apostle Paul na may itinalaga ang Diyos. Meron siyang predestin. At yung kanyang pinredestin na yon ay kanyang tatawagin. He called itong mga ito. At ang lahat ng kanyang pinredestin, tinawag, ay pinawalang sala. Ginastify. Kahapon, pinag-aralan natin ang salitang justification. If you want to have clear understanding regarding justification, just visit my Facebook. Kahapon, ito yung tinalakay natin dito sa ating standing fast in the gospel. At ang lahat ng kanyang pinawalang sala ay binigyan ng kalwalhatian, ng glorification. So, meaning, magpapansin natin dito sa order of salvation o yung ordo salutis from plan of God hanggang sa execution nito ay sinabi doon sa Romans chapter 8 verse 29. Ang sabi roon, napakalinaw na sapagkat sa mulat mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito itinalaga niya. So there are people, lahat naman ng tao nahulog sa kasalanan eh. Yan nasabi ng Romans 9, lahat tayo ay isang lumpak na putik, meaning yung humanity nahulog sa kasalanan. Hinirang man o hindi hinirang, lahat categorized as a sinner. Yun yung gustong ipakita dito na ang Diyos, alam niya in His divine predetermine na ang tao talaga ay kasama sa plano na mahuhulog in all humanity through the fall of Adam as our federal head. Pero alam niyo po, pero malinaw na sinabi na may itinalaga ang Diyos. Meron siyang pinili bago pa lalangin ang sanlibutan, bago pa mahulog sa kasalanan ang tao. At sa lingwahe ng Romans 8:29 to 30, ito ay ang kanyang mga itinalaga, ito yung kanyang mga pinili. Yung lahat ng kanyang pinili ay kanyang tinawag, ang lahat ng kanyang tinawag ay pinawalang sala, at ang lahat ng kanyang pinawalang sala ay binigyan niya ng karangalan. Now, malinaw na ang Panginoong Diyos ay mayroong pinili para sa buhay na walang hanggan. Maybe in our mind, there are so many objections dito sa tinatawag na pagtatalaga ng Diyos para sa kaligtasan. Sasabihin natin, ang Diyos ba ay ginawang robot ang tao? Ang Diyos ba ay hindi binigyan ng kalayaang pumili ang tao? My answer is, before Adam fall sa kasalanan,
may free will ang tao. That's why sabi ng Panginoong Diyos, makakain mo ang alinmang bunga ng punong kahoy na nasa halamanang iyan, maliban sa isang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabutit masama. Huwag na huwag mong kakainin ito, kapag kinain mo ito, ikaw ay mamamatay. So binigyan ng Diyos ang ating ama sa pananampalatayang si Adan ng kalayaang pumili ng free will. Pero after na mahulog sa kasalanan, in Genesis chapter 3, si Adam with Eve, ang kanilang free will ay free will na kung saan ay inclined sa paggawa ng kasalanan. So, yung free will ng tao, after na mahulog sa kasalanan, in Genesis chapter 6, in the time of Noah, ang sabi ng Panginoon, wala nang inisip ang tao, kundi pawang kasamaan. Even in Romans chapter 3, ginanggit yan ni Apostle Paul sa verse 11 hanggang verse 20, na ang kanilang isipan ay binulag ng kasalanan. Mga kapatid, pinapakita sa ngayon sa atin dito, ang objection siguro ay marahil ay, ang Diyos ba ay may karapatang gawin ito? At hindi ba ito nagpapakita ng kanyang paboritismo? Yan yung gustong maging pananaw na mali ng maraming tao. Kapag ka ang Diyos ay meron ng hinirang bago palalangin ng sanlibutan, parang inaakusahan natin ang Diyos na hindi niya dapat gawin yan. Kasi pag ginawa ng Diyos yan, pag nagpapakaita ito na meron siyang paboritismo. Alam niyo mga kapatid, sa usapin ng mga bagay na iyan, ang Diyos ay walang paboritismo. Ang Diyos ay may karapatang gawin ito. Huwag nating ilagay sa ating sarili na mas matalino pa tayo kaysa sa Diyos. Dahil tayo ay nilikha lang ng ating Panginoong Diyos. Sumuway tayo sa Kanya, nahulog sa kasalanan. Kung kaya't magandang sagutin ito, ang Diyos ba ay may karapatang gawin ito? At hindi ba ito nagpapakita ng kanyang paboritismo? Ang sagot natin dito ay, kaya niyang gawin ito. At ang Diyos ay nagsasabing, hindi ba ito nagpapakita ng kanyang paboritismo? Ang sagot dito ay hindi. Tingnan nyo lamang ang Romans chapter 9 verse 14. Ano po ang sabi ng dakilang apostol Pablo na sinabi niya sa Romans chapter 9? Ang sagot ni Apostle Paul sa mga nagsisiyasat sa kanya sa sovereignty ng Diyos sa pagliligtas, ang sabi niya sa Romans chapter 9 verse 14 ay ganito. Now listen, kung gayon, masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahabag ako sa ibig kong kahabagan, at naaawa ako sa ibig kong kaawaan. Verse 16, kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalik sa kanyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi sa Paraon, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan at mahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya't kinahabagan nga ng Diyos ang sino mang ibig niyang kahabagan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. Verse 18. Now, tingnan niyo po ang pinapakita rito sa verse 11. Ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Sapagkat bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa makagawa ng mabuti o masama, sinabi na nga ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa kapatid na nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Ano ibig sabihin nito? Pinapakita rito na ang Diyos ay makapangyarihan. Malinaw na sinasabi niya na nahabag siya sa ibig niyang kahabagan. Pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. Ang pasya ng Diyos ay nasasalik sa kanyang habag at hindi sa kalooban ng tao. Sinasabi niya na ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Alam niyo, mas niliwanag ito ni Apostle Paul
sa pagpapatuloy niya ng papaliwanag niya sa paksa na ang prerogative o yung tinatawag na kapangyarihan at ang pagsasariling pagnanais ng Diyos na pagliligtas. Sa Roma 9 verse 21, napakaliwanag na sinabi ng ating apostol. Romans 9:21, wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak na luwad? Ano ibig sabihin nito? Lahat ng tao ay nagkasala. Kaya nga yung 21, ang sinabi doon, lahat tayo ay mula sa isang limpak na luwad. Lahat tayo ay nahulog sa kasalanan. Kung nahulog lahat ng tao sa kasalanan, ang Diyos ba ay walang karapatan na pumili ng gusto niyang iligtas? Lahat namang categorically ay makasalanan. So dito makikita natin na yan yung ibig sabihin na salvation is by grace alone. Pag sinabi nating salvation is by grace alone, as our cross-reference in Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang verse 10, pinapakita ho doon na unmerited favor. Hindi mo pinaghirapan ang kaligtasan mo. Hindi mo ito binayaran. Hindi mo ito pinaghirapan. Wala kang ginawa dito. Merong umako ng kasalanan mo. At ang kasalanan mo ay inako ni Kristo. At kung gustong ibigay ito ng Diyos sa kapakinabangan at kaligtasan ng isang tao, wala po tayong objection doon. Why? Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa Panginoong Diyos. Kaya nga, tayo, kapag gusto nating magbigay sa isang taong nangangailangan, hindi sila ang nasusunod. Ang nasusunod, ikaw na nagbibigay sa kanya. Kapag naawa ka, nahabag ka, kahit ano pa ang kanyang appearance, ano pa'y sabihin niya, kapag naawa ka, binibigay mo. Pero kung ayaw mong bigay, hindi mo binibigay. That's why it is very clear na lahat tayo ay mula sa isang lumpak na luwad. Meaning, lahat tayo ay makasalanan. Pero ang Diyos, pumili siya ayon sa kanyang kalooban. Now, maaaring itanong natin ngayon, how we will know who are the elect and reprobate? Wala naman pong nakakaalam kung sino yung hinirang ng Diyos. Sino ba yung hinirang ng Diyos? Wala namang nakakaalam. Maliban na naligtas na sila. Maliban na born again na sila. Malibang sumampalataya na sila kay Kristo. Doon lang natin nalaman na sila ay pinili ng Diyos. Alam nyo, hanggat ang tao ay wala pa pong relasyon sa Panginoong Diyos, lahat sila ay subject to evangelize, subject to hear and listen the gospel of Jesus Christ. Kasi hindi natin alam kung sino sa mga makasalanan pa ang pinili ng Panginoong Diyos. Ngayon, my question is, how we will know who are the elect and reprobate? Paano natin malalaman sino ba yung pinili ng Diyos? Sino ba yung nakatalaga sa pagpili ng Diyos sa kaligtasan? Nakatalaga sa kapahamakan? Now, this is my hope na dapat nating maintindihan na dapat itong sagutin ng salita ng Panginoong Diyos. Now, si 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 17. Buksan kung may Biblia ka, basahin natin itong 2 Korinto chapter 2 verse 14 to 17. At ganito ang pagkasabi ng salita ng Panginoong Diyos. 2 Corinthians 2:14 to 17. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Tayo'y tulad ng isang mabangong samyo na insenso na sinugo ni Kristo para sa Diyos. At nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga iniligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayoong gawain? Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa hanip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo,
buong tapat naming ipinangangaral ang kanyang salita. So dito pinakikita na malalaman natin ang hinirang ng Panginoong Diyos o yung mga taong nakatalaga sa kapahamakan sa pamamagitan na nag-iisang kasangkapan o pamamaraan ng Diyos. At ito ay walang iba kundi ang pangangaral at pagtuturo at pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Sinasabi ni Apostol Pablo na kapag dinadala nila ang gospel, ang Ebanghelyo ng Diyos, ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga tao, ito ay nagbubunga ng dalawa. Ang bunga daw ng dalawa ay ito. Nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. So, maririnig, matatanggap ng isang tao yung salita ng Panginoong Diyos, pero dalawa ang mangyayari dito. Sa mga pinili ng ating Panginoong Diyos, sa panloob na pagkatao niya, ang banal na espiritu ay may ginawa na sa puso niya. Binorn again na siya, ni-regenerate na siya. Kaya kapag narinig niya yung gospel na ipinapangaral ng Apostol Pablo, yung taong iyon ay nakalalanghap ng buhay. Sabi ron, nalalanghap ito ng mga inililigtas. Nauunawaan niya yung kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Pero sinabi rin ni Paul, ito'y nalalanghap para sa kapahamakan. Ibig sabihin, may mga tao na makaririnig ng gospel ni Kristo, ng gospel ng Diyos, pero hindi ito magbibigay sa kanila ng pananampalataya. Ibig sabihin, i-reject nila ang mga ito. Kaya ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 2, verse 15, at nalalanghap ito, sabi rito sa verse 15, tayo tulad na babangong samyo ng insenso na sinugo ni Kristo para sa Diyos, at nalalanghap ito, yung mensaheng daladala natin patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo, sa Ebanghelyo ng Diyos, nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa mga mapapahamak, ito'y isang nakamamatay na ang lingasaw. Parang mabantot sa kanila yung gospel, mabaho sa kanila yung Ebanghelyo, ayaw nila ito. Ngunit sa mga iniligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. So yung gospel para sa mga inelect ay magbibigay ng buhay. Alam din natin sa Romans chapter 10 verse 17 to 21. Ano sabi ron? Faith is the fruit of preaching the gospel. Sabi nga paano sila makakapakinig kung walang mangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo? At paano naman sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng paikinig at paikinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa Acts chapter 13 verse 48, nakita natin doon, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Ang mga hinirang ay sumampalataya. So mga kapatid, pinapakita na 2 Corinthians 2:14 to 17, Romans 10:17 to 21, Acts 13 verse 48, na sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo na ginaganap ng mga mananampalataya mula sa pastor, mula sa elders, sa deacons, mula sa mga leaders, mula sa mga members ng isang local church, na ginagawa nila ang dakilang atas ni Kristo na humayo kayo. Sa Matthew 28 verses 17 to 20, sinasabi ng Acts chapter 1 verse 8, bibigyan ko kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y mga magiging saksi ko mula sa Jerusalem, Judea, Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. As God commanded as our great commission to go out, to witness, to preach and teach the gospel, sinasabi rito na kapag naipangaral ng tama ang Ebanghelyo ni Kristo, yung lahat ng pinili ng ating Panginoong Diyos na nakita natin doon sa Ephesians 1:4, doon sa Acts 13:48, doon sa Romans chapter 8 verse 29 to 30, yung nakita natin sa Romans 9:14 to 18:11, Romans 9:21, makikita natin na ang lahat ng pinili ng ating Panginoong Diyos before the foundation of the world ay totoong maliligtas sapagkat ang Panginoon, ang banal na Espiritu,
ang nagbago ng kanilang puso, nagbigay ng isang bagong buhay mula sa kamatayang espiritual at pinagkalooban ng banal na espiritu upang sumampalataya sa natapos na ginawa ni Kristo. Pero doon sa mga taong tumatanggi, doon sa mga taong tinatanggihan ang gospel, sa mga taong niyuyuratan ng gospel, sa mga taong matigas ang puso, sa mga taong makasalanan na hindi kasama sa pagpili ng ating Panginoong Diyos, ang mga tao pong iyan ay i-reject ang gospel. Katulad na sinabi, para sa kanila ay ito ay isang tinatawag na nakamamatay na alingasaw. Ito isang nakamamatay na alingasaw sa kanila. Para sa kanila ito ay hindi mabango. Para sa kanila ito ay napakabantot para sa kanila yung gospel. Nire-reject nila yan. Kahit na parang tingin mo okay lang na nakinig sila. Pero sa panloob na pagkatao nila, walang ginawa at walang kilos ang banal na espiritu sa kanilang buhay. Kaya kahit ipangaral mo, kahit ano pa yung gawin mo, hindi nila maunawaan ang mga iyan. Kaya ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang ng mga taong nagtataglay ng espiritu ni Kristo. Subalit, ang isang taong hindi nagtataglay ng espiritu, para sa kanila kahangalan ang mga iyan at di nila maunawaan. Bakit po? Kasi po, hindi sila nakaranas ng isang bagong kapanganakan. Now, this is my practical application as a pastoral point. Ang tao ay tunay na naligtas. Ang tao ay tunay na naligtas sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Diyos. I mean, you are truly saved. Don't assume that your salvation is your first work. Huwag mong isipin na kaya ka naligtas ikaw yung unang gumawa, kaya ka naligtas ikaw yung unang nagdesisyon, kaya ka gumawa dahil sa mabubuting gawa mo. No. Isipin mo, ikaw ay naligtas, ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, ikaw ay nagsuko ng buhay kay Kristo. Si Jesus ay naging tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo dahil ikaw ay kasama sa pinili ng Panginoong Diyos. Sinama ka niya sa plano ng kanyang pagliligtas. Hindi lamang niya ito pinlano, hindi lamang niya ito ginawa ngayon lamang, kundi bago palalangin ang sanlibutan. Hindi ka pa pinanganganak, hindi pa tinatatag ang sanlibutan. Napakagandang isipin yon. Yan yung sinasabi na we are wonderfully, di ba? Created spiritually by God. Not only in the mind of God na ngayon lamang, kundi from eternity past. Pinlano ng Diyos ito. Kaya huwag mong iisipin kaya ka naligtas dahil sa good works mo. Huwag mong iisipin kaya ka naligtas ikaw yung nag-effort na kilalanin ang Panginoon. Sa totoo lang, hindi mo nilapitan ng Diyos kahit kailan. Siya yung unang gumawa. Kaya nga, sa pagsasabi ni Jesus Christ sa John chapter 15, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo. Sinasabi niya doon. So, dapat nating maintindihan ito, mga kapatid. Meron tayong dahilan para magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos hinirang niya tayo sa kabila na tayo ay makasalanan. Siya ang bumago ng ating puso. Siya yung nag-born again sa atin. Dahil sa pagpili ng Panginoong Diyos, yung bato nating puso ay pinalitan ng Diyos at binigyan ng isang bagong puso. Alam nyo, dahil sa pagpili ng Panginoong Diyos, yung ayaw nating maniwala sa Kanya ay pinalitan niya ng paniniwala sa Kanya. Lahat ng iyan ay gawa ng Diyos. Because by God's election, your depraved nature changed by God and regenerate. Because by God's election, your stone heart changed by God and new heart. Because of God's election, your unbelief changed by God and your believe God now. Kapatid, you must be humble always to God. Because He is sovereign. Because He is infinite in wisdom. May mga tao po na wala pa pong buhay na walang hanggan. May mga tao na wala pang kaligtasan.
Maaaring marinig ito ng mga taong kaibigan ko sa Facebook na hindi ka pa ligtas. Alam mo ba na ang Diyos kaya niya hinayaang marinig mo ito? May plano siya sa iyo. Maybe God call you to have faith and repent from your sin. Look on Jesus, kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At kung ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iyong puso't isipan na napinakikita niya na ikaw ay makasalanan, nararapat na maparusahan sa apoy ng impyerno, pero pinaririnig sa iyo ngayon ng Diyos itong kanyang mga salitang ito at meron siyang ginagawa sa iyong puso ng kapakumbabaan, ng tinatawag na kalungkutan dahil na-realize mo na ikaw ay makasalanan, hindi umabot sa pamantayan ng Panginoong Diyos. Ang gusto ng Panginoong Diyos ngayon, magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Ang gusto ng Panginoong Diyos ngayon ay magsisi ka sa iyong kasalanan. Ang gusto ng Panginoong Diyos ngayon ay tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Sabi ng Biblia, this is the day of salvation. Sa 2 Corinthians chapter 6, ito na ang panahong nararapat. Ito na ang panahon ng pagliligtas. Dalawang bagay ang sigurado. Kapatid, kung hindi ka paligtas, mamamatay ka ngayon. Mamamatay at mamamatay ka. Pag namatay ka, haharap ka sa Diyos. At kapag humarap ka sa Diyos, hahatulan ka ng Panginoon. At kung hindi makikita ang katwiran at kamatayang pagkabuhay, pagtubos ni Kristo sa iyo, maririnig mo ang isang pinaka-kahindik-hindik at nakalulungkot na pananalita ng Diyos. Itapon siya sa lawang apoy. Itapon siya sa apoy. Doon dadalahin ang iyong kaluluwa. Doon dadalahin at maghihirap ka sa apoy na iyon. Kapatid, there are opportunity in your life why God directed you now to listen in this word. Sinasabi niya, maybe ang Diyos ay nangungusap sa iyo ngayon. Receive Jesus. Baka pinagkakalubang ka na ng regalo ng banal na Espiritu, ng pananampalataya kay Kristo. Sundin mo siya. Isuko mo yung buhay mo kay Kristo. Tanggapin mo siya sa buhay mo na bunga at gawa ng banal na Espiritu bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. And God will give you salvation. In that moment that you open your mouth, coming from your sincere heart, to confess your sin to the Lord God, ang Panginoon, bibigyan kanya ng pagpapawalang sala at gagawin kanyang anak at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Remember, if you will not receive Jesus as your Savior and Lord, you have mark of reprobate. Kapag hindi mo nararamdaman na tinanggap mo si Kristo, hindi mo nararamdaman na makasalanan ka, hindi mo nararamdaman na ang Diyos lang ang magliligtas, hindi mo nararamdaman na si Kristo lamang ang dapat na maging tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo, kapag hindi mo naramdaman yan at nakamatayan mo yan, ikaw ay kabilang sa mga nakatalaga sa kapahamakan at mapapahamak ka sa apoy ng impyerno. Sa atin naman, ang mga mananampalataya, this is the time na magkaroon po tayo ng passion, ng mercy sa mga taong nangangailangan na marinig ang gospel ni Kristo. Father God, we thank you so much for this moment that your word is already expound and explained through the social media. And I pray that those who listen and hearing your word, nawa po kumilos ito sa kanilang mga puso, sa kanilang kalooban, sa pamamagitan ng Santong Espiritu na nasa lahat ng dako. Nawa maghatid ito ng isang kalakasan at pagpapatibay sa pananampalataya ng mga totoong mananampalatayang hinirang ninyo, tinubos ni Kristo at binorn again at sinelyohan ng Banal na Espiritu. At nawa, tulungan niyo po kami na mananampalataya. Nagampanin namin ang ministeryo ng dakilang atas ng pagmimisyon, ng pagbabahagi, pangangaral, pagpapaliwanag ng inyong salita. At tulungan niyo po kami
na gawin namin ang lahat ng ito for your glory. At sa mga nakikinig, nawa po maawa kayo, kumilos po kayo sa kanila upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ama, this is our prayer for you. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and Amen. Mga kapatid, kung meron po kayong tanong, kung ninanais nyo pa po na lubusang makilala ang Diyos si Kristo sa inyong buhay, wag po kayong mag-atubili na sumulat dito po sa chat box ng Facebook account ko pong ito. And we are willing as a church to help you to know Jesus more in your life through His Word na dapat ipaliwanag sa inyo. Ako po si Pastor Fernando Bustamante, na pastor ng God's Sovereign Commission Reformed Church, na ating pong tinalakay the sovereignty of God in salvation dito po sa ating programang Standing Fast in the Gospel. Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Amen.